So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagsisirculate na naman po online ang picture ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte na kasama si Xiao Lao. Si Xiao Lao ang tinuturong leader ng Pogo sa Lapu-Lapu City, Cebu na na-raid noong 2024. Hindi naman po kasi basta-basta pipitsuging Pogo ang na-raid po dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu na kinokonekta po ngayon kay Amy at saka kay Sara. Kasi po, base po dito sa report na to, 162 foreigners rescued from Pogo Hub in Cebu. So ito nga po yung sa Lapu-Lapu City. Ibig sabihin nito mga ka-Streetwise, pugad po ito ng human trafficking. At syempre po, napaka-unusual po talaga bilang isang public servant na makita po na ang isang leader ng Pogo kasama po sa picture ng dalawa sa pinakamataas po na leader po ng bansa na si Amy Marcos nga po at saka si Sara Duterte. Recently na-confirm ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may Pogo Hub dito here in one of the unsuspecting barangays of Lapu-Lapu City. The Bureau of Immigration, the National Bureau of Investigation, and other law enforcement agencies are recently conducted a raid here where they caught more than 100 foreign nationals who are operating a scam hub here at the Pogo Hub in the Tourist Garden Hotel. Officials were able to account for 162 foreign nationals. So ito, basahin po natin yung report dito from Politico. Sabi dito, feeling close. Owner of Cebu Pogo photograph with Sara Duterte, Amy Marcos. Two photos showing Chinese national Xiao Lao with Marcos and Duterte were among the items seized by law enforcer during its raid of Pogo at Tourist Garden Hotel. Okay. Billionaire News Channel, Politico's sister media outlet, exclusively obtained access to the photos. The photograph appeared to have been taken on the same event based on Lau's outfit. The pictures were undated. Duterte and Marcos have yet to comment on the photo. So hanggang ngayon mga kababayan, almost 1 year na nga to kung tutuusin. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po natin makitaan ng statement si Amy Marcos at saka si Sara Duterte regarding po dito sa pagkonekta po sa kanila dyan po sa Pogo Hub na na-raid sa Cebu City. Hanggang ngayon po wala pa rin po silang statement. So ngayon medyo nag-research nga po tayo dito mga ka-Streetwise, So kung maalala po natin, nung pinapasok po ni dating Pangulong Digong ang Pogo sa Pilipinas, wala pang malinaw na batas tungkol dito. Pero eventually, noong 2021, almost 5 years, nung pinapasok nga ni Digong ang Pogo sa Pilipinas, ang isa po sa pinaka-promotor na gumawa po ng batas para papasukin po ang Pogo sa Pilipinas, si Amy Marcos. At proud pa po si Amy Marcos na in-announce po ito sa kanyang Facebook page noong 2021. So ito, basahin natin ito dito. Sabi dito, FYI, Senator Amy Marcos filed Senate Bill number 2076 na ngayon nga po ay naging batas na nga po ito, na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte, taxing person engaged in Philippine offshore gaming. So Pogo nga ito. The bill seeks to establish a definitive law which shall settle so-called lost potential tax revenues and address question with regard to the taxability of Pogos and Pogo employees, workers by amending the National Internal Revenue Code. Yan. So, nung tinignan nga po natin sa mga file po ng Senate, so ito nga po yun. Senate Bill number 2076. So, si Amy Marcos talaga yung gumawa. Tandaan po natin mga ka-Streetwise, same year, last year, 2024, kung kailan overwhelming na ang ebidensya na masama talaga ang epekto ng Pogo sa lipunan ng Pilipinas, si Amy Marcos nilalaban pa rin po na wag maging totally ban ang Pogo. Ang galing, di ba? So ito, makikita po natin dito sa report po ng UNTV. Sabi dito, hindi pabor si Presidential Sister Senator Amy Marcos sa panukalang ipagbawal na sa Pilipinas ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa halip na palayasin, iminungkahi ng senadora na suspindihin muna ang operasyon ng POGO upang subukang ayusin ang sistema nito
nang huwag magamit ng mga sindikato. Nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspinde muna. Kinukumbida namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan, kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa Pogo. Ako, hindi ako tutol sa Pogo o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. Okay. Pero eventually mga kababayan, wala rin naman nagawa si Amy dito kasi nga po, presidente na po o ang kanyang kapatid na mismo ang nagban po sa Pogo. Kaya nga mga ka-streetwise, no, ako medyo nagtataka na rin po ako, no, na kahit na anong klaseng pangbabastos po ang ginagawa po ni Sara Duterte kay Amy Marcos on public, parang natatanggap ito ni Amy at tuwan-tuwa pa nga ito. Diba kung naalala nga po natin, sinabi nga ni Sara Duterte na itong si Amy, hila-hila ko palagi, bit-bit ko palagi saan ako magpunta. So, parang aso. So, tinuturing pala ni Sara Duterte si Amy Marcos na parang aso. And then, by the way, alam din po natin, no, on public po, sinabi rin po ni Sara Duterte na ipapahukay niya raw po yung mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon daw po sa West Philippine Sea. Sinabi niya rin on public yon. So, anong sagot ni Amy Marcos doon? Wala, okay lang yun. Galit lang siya, kaya niya nasabi yun. Alam nyo, that's bullshit, no? Kasi on the first place, mga ka-streetwise, alam naman po natin, no, na si Amy Marcos po, ang palagi niya pong political capital, yung tatay niya. Na, natutunan ko to sa tatay ko, ganito ang tatay ko, ganito din ako. Ayan po yung plataforma ni Amy, tatay niya eh. Tapos nung binastos po on public ni Sara Duterte, yung tatay niya on public, parang, di ba, parang napaka-unusual na, galit lang siya nung kaya niya nasabi yun. Di ba, parang kapastusan naman po yun. So ngayon, dikit ba ng dikit itong si Amy Marcos kay Sara Duterte? Kasi, posibleng nga po may kinalaman si Amy sa Pogo at ito yung isa sa pinaka maraming sikreto na pwedeng ibunyag nga po ni Sara kay Amy. Kasi ako naniniwala naman po ako na ganun eh. Na kahit na ikaw ay tarantaduhin ng isang tao, no, hindi mo aawayin yan eh. Kahit na tinatarantado ka na, kung meron siyang alam na sikreto o baho mo, na pwede niya pong ibulusok ito on public. Diba? So ngayon kasi itong picture nga po na ito na kumakalat ngayon, medyo nag-circulate na naman po online. Out of nowhere nakita ko. So sabi ko, sige, reviewin nga natin to kung ano ba tong mga pictures po na to. So ayun nga pala. So nangyari din pala sa political career po ni Sara at ni Amy na sila mismo ay nasangkot mismo sa Pogo dito nga po kay Xiaolao. So kayo po dyan mga ka-streetwise, no? So kayo po ba, naniniwala po ba kayo na posibleng ganun nga, no, na may kinalaman nga itong si Amy at si Sara? Pero si Sara, alam na natin na talagang Pogo queen yan eh, di ba? Pero itong si Amy ba, naniniwala ba kayo? Kasi nilalaban niya pa, di ba? Di ba? Bistado na po yung Pogo, nilalaban niya pa na wag iban, no? So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.